Jude Abo-Abo, hingi siya ng tulong na magkaayos sila ng kanyang misis na sumama na sa iba. Yung last pag-uusap nila sa baba, sabi ni Mrs., pag-iisipan ko. Nako. Okay. Kasi pinapili ko makipagbalikan ka kay Mister o makukulong ka. Kasi si Mrs. buntis. Okay. Pero sabi niya, kahit napuntis, tanggapin niya. Mhm. Sige. Magandang hapon po sa inyo, Sir Mel. Magandang hapon po sa Hartful po. Galing pa siya ng, anong probinsya? Romblon po. Udyungan Romblon. Andyan yung kanyang mga bag. Pumunta siya dito para Humingi ng tulong. humingi ng tulong dahil si Mrs. parang palos, mailap. Hindi niya nakausap. Miss Linjen Abo-Abo. Miss Linjen. Ma'am, Yes po. nakapag-isip na ho kayo doon sa offer namin? Po? Nakapag-isip-isip na po kayo? Hindi ko po kayo masyado marinig. Kasi kanina po sa baba, sabi ko sa inyo, mamimili kayo, makipagbalikan kayo kay Sir Mel o kayo po ay makukulong. Sabi mo, pag-isipan mo pa muna. Nakapag-isip-isip na po kayo. Ma'am, Ano po, Sir Rafi? nakapag-isip na po kayo kung ano po yung Hindi ko po marinig po. lipat niyo po ng linya. Sige, habang ililipat ng linya, ang kwento dito kay Sir, si Mrs. ay sumakabilang bahay at buntis. Patatawarin niya. Nag-usap sila mahaba doon sa babae. Ngayon, ang gusto mangyari ni Sir, iwan na yung kanyang kabit, bumalik na dito. Sabi ni Mrs. pag-iisipan. Pero para maging fair naman tayo, may mga binanggit si Mrs. na ito raw si Sir, nananakit, verbal and physical abuse. Pero ang sabi naman ni Sir, nagbago na siya. Okay. In fact, pati reliyon, lumipat siya para pagbigyan na si Mrs. Ang problema kasi dito kay Sir, mabunganga daw. At sobrang seloso. Meron naman dahilan din para magselos tong isa. Dahil may mga ginagawa itong si Mrs. na hindi maganda. Kaya nagre-react lang ito. Tama, Sir? Opo, sir. Dalawang anak nila, yung isa yumao na. Meron siyang sinabi doon sa baba kanina na nagulat ako, pero maganda naman yung sagot niya agad. Sabi niya doon sa kanya misis, pero bago niyan, yung ipinagpalit ni miss sa kanya ay isang construction worker. Yes po, sir. Sabi niya, buti sana kung ipinagpalit mo ako sa mayaman. Okay lang. Mabilis yung balik ni misis. Anong pinagkaiba ng mayaman sa mahirap? Kung mayaman pala, okay lang. Pag mahirap, ayaw mo. May point nga naman. Pero ano mong sagot niya? Kasi ayaw ko mag-suffer ka. Kung pagpapalit mo rin lang ako, gusto ko yung maging maayos yung buhay mo. Kung ipagpapalit mo lang ako sa isang katulad ko rin na maghihirap ka, dito ka lang sa akin. Ganda, no? Kasi nung umpisa, pati ako Pang nagulat teleserye. Oo. Kasi sabi niya, kung pagpapalit mo rin lang ako sa mayaman, ha? Oo. Parang lumilitaw, mata pobre. Pero magandang reason niya. Kasi mahal na mahal niya talaga si Mrs. At gusto niya mapaganda talaga ang buhay. Exactly. Exactly. Gagawin niya lahat para kay Mrs. That's how he loves her. Miss Linjen, magandang hapon. Po. Nakapag-isip na po kayo, ma'am? Miss Linjen? Po. Ano pong desisyon niyo, ma'am? Hanggang pagkikipagkaibig po lang kaya ko yung bigay. Kausapin mo. Sige, kausapin mo. Sir Mel. Hello, Jean. Oh, Jude. Anong decision mo? Hanggang pakikipagkaibigan na yung kaya kong ibigay sa'yo. Magkapagkaibigan? Eh, paano naman yung ginawa mo sa akin? Ganon-ganon na lang ba yun? Yung kinasal tayo ng ganon, tapos iwanan mo na ako sa ere. Kung saan marami na akong pinagsikapan para sa'yo, iiwan mo na ako ng ganito. Iiwan mo kami ng anak mo. Ganun ba yun? Dapat noon, hindi ka na nagpakasal sa akin eh. Ikaw nga nung kabul... Ikaw nga yun. Hindi ko naman sinabi na kung sinalikuran kita eh. Oh. Alam mo naman kung gusto makita yung anak ko, di ba? Ayaw nyo lang ipakita sa akin. Eh, paano nga? Ayaw pinapit sa anak ko. Eh, paano nga yung magpapakita? Ikaw mismo, iniwan mo mismo sa akin yung anak ko. At tingin mo nangyari kay Disa, nagkaroon siya ng pulmonya, alam mo yun. Dahil gabing-gabi,
Araw-araw umiiyak siya, hinahanap ka. Tapos iniwan mo pa rin siya. Usap tayo sa barangay, pinapili ka. Sana naman para sa anak mo, bumalik ka sa asawa mo. Ang sabi mo, mas mahal mo talaga yung lalaki at wala na nararamdaman sa akin. Ganon yun. Tapos sasabihin mo sa akin, gusto mo makita yung anak mo. Hanggang pagkibigyan ng talaga yung gusto mo kaya kong ibigay sa'yo. Yung sa bata naman kasi, sinabi ko naman sa'yo na wala namang problema sa... Kung tinalikuran man kita, pero yung bata, hindi ko naman tinatalikuran yun. Ma'am, makasingit ano? Matanong lang kita, Miss Linjin. Anong meron sa lalaking yan na hindi mo siya maiwan-iwan at talagang sobra ang pagmamahal mo na sa kanya? Ano po meron? Ano parang lalaki? Jan Balintosa po ang pangalan. Ano pong meron kay Jan Balintosa, ma'am? Anong pinagkaiba niya kay Mel Jude? Ma'am? Miss Linjin? Naputol ata. Nandiyan pa ba si Linjin? Linjin? Kausapin mo siya. Hello, Jean. Hello? Naputol. Tapos, yung lalaki po na siya kasama niya, yung nagpa-usap po kami sa barangay, mayroon pa po yung binugbog na pinsan niya. Basag-basag po yung mukha. Basakulero kasi nakulong na ito tama? Opo. Tapos ngayon, paglabas, gumawa ng pagkarami namin kalokohan. So walang kadala-dala. Ba't nung nakulong ito? Yung kanyang boyfriend ngayon. Yung pinagpalit sa'yo. Yung nakulong po, bakit po Ano, nakulong? ano pong kaso? Yung kaso po nang sinabi sa akin nung dating parang amo-amo nitong lalaki, taga-sain daw niya sa kulungan yan eh. Yung kaso daw niya po ay pininggan niya yung 5 years old. Oh, molestador. Nakulong po siya ng 3 years. Tapos nakipag-arilglo po yung family nung bata. Kaya po nakalabas siya. Tapos yung alam po nung ni Linjin, droga po yung kaso nung... Linjin, Oo. alam mo ba kung bakit nakulong yung boyfriend mo? Kasi ex-convict yan, di ba? Yes po. Molestador. Hindi po. Ay, hindi mo alam? Hindi po siya ex-convict, pero alam ko po nakulong po siya. Ex-convict, nakulong siya. Tapos ngayon, lumabas na, di ex-convict. Na-convict siya, di ba? Ilan Ay, Natural po siya, sir, kasi na-dismiss po yung kaso niya. na-dismiss. Okay. Opo, wala naman po kasi yung ebidensya po na lumabas Sige. na siya po yung gumawa doon sa bata. Sige, pwede ba makausap? Nandiyan siya sa tabi mo eh, pwedeng makausap? Ano pa ulit ito? Si Jan Balintosa po. Pakilagay nyo nga, Odette, yung pangalan niya, Jan. Sige, pwede makausap si Jan? Trabaho po eh. Pumasok Hindi. po. Narinig ko eh, may bumubulong sa'yo kanina dyan, lalaki. Kausapin ko. Si John. Mabilis lang to. Linjin. Oo. Pakipasa yung telepono kay John. Kausapin na namin. Kasi Linjin, kapag hindi kayo nagkaayos ni Mel Jude, seryoso na to ha, tutulungan namin siya makapagsampa ng kaso laban sa'yo at napakalaking posibilidad na ikaw ay mawawaran at ikaw ay mapupusasan. Kayong dalawa. Nakikipag-ayos naman po, pero pakikipag-kaibigan lang po. Pero yung sabihin po na balikan po, kasi hindi ko naman siya mahali. Okay, sandali po Mel Jude, sabi niya, magkaibigan na lang daw kayo. Okay ba sa yon? Hindi po ako okay sa akin yung makipagkaibigan siya kasi kinasal kami. Hindi naman pwedeng ganun-ganun na lang po yun. So sabihin mo sa kanya. Ako ang tatanungin din, ayaw kong makipagkaibigan sa'yo. Makipagkaibigan pa ba ako sa tulad mo kung ganun-ganun iiwan mo lang ako ng ganun? Siyempre, tatawanan mo lang ako nun eh. Ba't kita pinagtatawanan? Ito mo naman ginawa mo sa akin. Sa anak mo. Mag-anak ko sa anak, so pinagtatawanan kita. Yung anak mo, ano problema sa anak mo eh? Tingnan mo si baby ngayon, si Desa may sakit. Diba? Oo nga. Oo, alam ko may sakit yung anak ko. May pulmonya yung anak mo. Gabi-gabi umiiyak siya, hinahanap siya. Habang nakikita ko siya na umiiyak, ako rin nasasaktan. Kasi lagi kanya hinahanap eh. Pero anong ginawa mo dun sa barangay? Pinagtanggol mo talaga yung lalaki mo. Sana na lang inaisip mo yung anak mo. Kahit na wala ka naramdaman sa akin, nakasama ka na lang sana. Kasi alam ko naman, gagawin ko yung lahat para may balik mo, may balik yung dating masaya tayo. Kasi hindi mo ako pinagbigyan eh.
Linjin. Linjin. Anong meron dyan sa John Valentosa na yan at hindi mo siya maiwan-iwan? Anong meron? Ano? Mahal ko lang talaga siya. Kaya nga, bakit mo siya mahal na mahal? Gayong merong pagbabanta na ikaw ay kakasuhan ni Meljud hanggang sa ikaw ay makulong. Sa kabila niyan, ayaw mo pa rin. Mahal mo pa rin siya. Ano meron at isusugal mo na ikaw ay makukulong at bahala na kung ano mangyari sa mga bata, basta tuloy mo lang ipagmamahal kay John. Bakit? Nagets mo? Tanong ko mga ma'am. Naintindihan niyo po, ma'am? Opo, kasi pinaramdam niya lang po yung hindi pinaramdam sa akin ng asawa ko. Okay. So, pinaparamdam niya lang sa iyo yung mga hindi mo naramdaman mula sa mister mo? Hindi po pinaramdam sa akin. Bakit, Odette, yung signal niya hirap na hirap? Ano po yung mga pinaparamdam niya sa iyo na hindi po nararamdaman ng pinaparamdam sa iyo ng mister mo noon? Hindi. Gaya po ng kwan, hindi niya po nagsisalitaan ng masama. Pero ma'am, Hindi niya Okay. po ako sinasaktan. alright, yung pong mga pinaparamdam niya sa iyo ngayon na happy-happy ka dahil nga po, siguro nilagay ka niya sa isang pedestal. Alright? Yan po ay sapat na kapalit ng ikaw ay makakalaboso? Ma'am? Para sa iyo, sapat ba nakapalit yan yung naramdaman mong kilig ngayon sa kanya? Kapalit niyan ay ikaw ay makakalaboso? Ma'am? Miss Linjin? Naputol ulit. Sir, kasuhan mo na lang to. Sige po, sir. Yun naman po yung gusto Miss nila. Linjin? Alam mo pa saan kakasuhan ka na lang daw nitong si Meljud. Dala mo yung mail certificate mo? Yes po, sir. Lahat po ng ebidensya dala ko po. Linjin, lalo pat ikaw ay buntis ngayon at alam naman ni Sir Meljud kung saan kayo nakatira, punta na natin. Alam ko saan ito nakatira. Opo, sir. Sa barangay po Okay. Gabawan. Linjin, sa Sabado, darating kami dyan, may dala-dala kaming pulis, may skandalo ka, at mapupusasan ka. Ready ka na ba? Linjin? At hindi lang ikaw ang mapupusasan na pati si John Valentosa. Pareho kayo mapupusasan. Okay sa iyo yun? Linjin? Bahala na po. Okay, bahala na. Sige, ganun lamang. Sasayal natin oras nito. Sige, Linjin, sa maniwala ka sa hindi, darating kami dyan. Mag-ready ka na. At least binibigyan kita ng warning. Sir, sasamahan namin kayo. Hindi ako nagbibiro. sir. Lilipad tayo dun sa lugar niya. May skandalo na ito, mapupusasan pa ito. Chichempoy Sige po, lang sir. natin, okay? Sige po, sir. Salamat po sa time na binigay sa amin. Sige po, okay na. Okay. Sige po, sir. Maraming salamat po. Sige sir, gagawin natin ang paraan yan. Kawawa naman. Meron talagang gano'ng mga klaseng babae na matitiis nila yung kanilang anak at ipagpapalit nila yung kanilang kalayaan, meaning alam nila makukulong sila. Selfish talaga. Hindi lang selfish. Ano bang meron doon sa lalaki? Sa konting sarap, konting kilig. Papalit mo yung freedom. Dahil makukulong to eh. Makukulong to. Tsaka sa ang mga kilig-kilig na yan, sir, sa umpisa lang naman talaga yan eh. Pag nakaramdam na siya ng hirap dun, possible Yun. maiwan niya din ulit yun. Yun. Okay. Kasi nga sabi niya, dahil si lalaki, itong si Meljud, Mhm. palagi siya binubungangaan, tapos palagi siyang sinasaktan, Physical. physical daw. Mhm. Sabi naman itong isa, hindi na. Tapos, itong bago raw, hindi siya pinagtatrabaho, walang ginawa, kundi palagi siyang pinapakitaan ng pagmamahal. Hilata buong araw, ganun lang. Oo. Di ba? Kung tutusin, masarap nga pakinggan. He puts her in a pedestal. Di ba? Sinasamba. Yun yung sinasabi na sinasamba ni lalaki ito, si babae. Ngayon lang siya nakatikim ng ganong klaseng atensyon at pagmamahal. Kinilig siya roon. Tumibok yung puso niya roon. Hindi siya pinagtatrabaho, doon niya siya. Pero, sa anong kapalit? Kapalit Rehas ng yan.
anak mo, kapalit, tami mo, selfish, kapalit ng ikaw ay makukulong. Heck, ang ginagamit niya sa ngayon, Puso. puso at saka yung sa baba. Yes. Ito, hindi niya ginagamit sa taas. Dapat kombinasyon ng lahat yan.